Naglilingkod sa iyo. Public service sa umaga para sa trabaho at negosyo. Kasama sina Kuya Chris at Tita Lourdes. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasunod ang public service para sa kalusugan at kababaihan. Kasama si Audrey Hidalgo. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Public service para sa mga may problema sa mga ahensya ng gobyerno. Kasama sina Melchor Balawas at Rogie Sending. DZXL 558. Handang tumulong sa iyo. DZXL 558. Ang public service station na maaasahan ng masang Pilipino. RMN, the #1 radio network nationwide. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay #1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ipinagdiriwang po ng Pilipinas ngayong Hulyo ang ika-40 Nutrition Month ng tema ay kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon, agapan. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang afternoon mga kasama at kanutrisyon, isang masayang Nutrition Month sa ating lahat. Welcome din po sa ating makakasama ngayong hapon na si Miss Ana Maria B. Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na pansamantala munang humahalili po kay Ma'am Bernie. Magandang hapon po Ma'am Lisa. Happy 40th Nutrition Month po at happy 40th anniversary rin sa National Nutrition Council. Maraming salamat at magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa inyong tapat naming mga taga-subaybay. Alam nyo, napaka-relevant sa panahon ngayon ang tema ng 2014 Nutrition Month, kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon, agapan. Nagsimula na ang tag-ulan at nagpapatuloy ang masigasig na pagbangon ng ating mga kababayang labis na sinalanta ng bagyong Yolanda. Nabanggit niyo po yung tag-ulan kagabi. Naku, walang tigil ay yung ulan. Lakas. Sinabi niyo pa. Lahat naman po ng mga naging tema ng mga nakaraang Nutrition Month ay relevant, Ma'am Lisa. I agree, Rod. Pero ito, akmang-akma talaga dahil nga nag-uulan na at dala nito ang mga mahapding alaala ng pananalasa ni Yolanda. Ang episode natin today will make a difference. Swak na swak, Ma'am Lisa. Alright. Marami-rami ding detalye ang ating dapat pag-usapan kaya isa lang na natin ang ating guest resource person na dati na ding nag-guest dito at pamilya siya ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Siya po ay walang iba kundi si Miss Malu R. Enteria, Nutrition Officer 4 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Good afternoon, Miss Malu. Good afternoon, Lisa and Rod at sa lahat ng listener ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Happy Nutrition Month! Happy Nutrition Month din, Ma'am Malu. And happy 40th National Nutrition anniversary. Yun. Congratulations, napaka-successful no yung mga activities na meron. Alright, anyway, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon. Sabi nga ni Ma'am Lisa, relevant po yung ating pag-uusapan dahil tungkol ito sa mga kalamidad na dapat paghandaan, especially sa aspeto ng nutrisyon. Paano po napag-desisyonan ang temang kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrition po agapan?
So, napag-desisyonan po ng NNC Technical Committee na mag-focus sa nutrition and emergencies. Opo. At ang tema po natin ay nanalo sa halos 300 na entries na pinakontest namin at theme writing contest noong January. Ayun. So nagkaroon pala ng patimpalak ng contest. Oo. So out of the almost 300 entries, Opo. nag-shortlist kami ng 8, yung best entries na dinaan naman sa referendum ng NNC Technical Committee. So ang nanalo nga ay yung tema nating kalamidad paghandaan, gutom at malnutrition agapan. At ang winner po dyan ay si Miss Desiree Reyes ng Los Baños, Laguna. Well, congratulations. Nag-take home siya ng 10,000 pesos. Ayun. Ayan, malaki-laking halaga din yun. Oo, Miss Lisa. Oo. Miss Malu, ika-40th year na natin na sineselebrate yung Nutrition Month ngayon. So nasabi nyo nga na ang ating tema ay tungkol sa paghahanda sa kalamidad. Ano naman po yung layunin ng selebrasyon natin? So layunin ng Nutrition Month 2014 na ipalaganap ang kahalagahan ng paghahanda sa Opo. pagdating ng kalamidad para maiwasan yung kagutuman at yung paglala ng kalagayang pangnutrisyon ng mga apektadong populasyon. At isa pa ring layunin natin ay gusto nating i-promote yung mga intervention o yung mga hakbang na isinasagawa ng ating pamahalaan at ng ibang sektor sa pagtugon at sa pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. At para din yung matulungan sila sa pagbangon after the calamity. So sabi nga sa English yung preparedness, Opo. response at saka recovery. Okay, bakit importante, ma'am, ang nutrition sa emergencies? Naku Rod, talagang mahalaga ang nutrition sa panahon ng emergencies. Opo. Unang-una, malaki pa rin ang problema natin sa malnutrition. So pag may dumarating na kalamidad, nagiging at risk lalo yung mga taong malnourished na dahil sa kakulangan ng pagkain, ng tubig, ng serbisyo. So maaring lumala ang kanilang kalagayang pagnutrisyon na maaring mauwi din sa pagkamatay. Yan. So ang isa pa ay yung nalalagay sa panganib, yung kalagayang pangnutrisyon ng ating mga kababayan dahil nga yung walang pagkain, kulang sa pagkain or tubig, walang serbisyo. So maaring ikamatay or maging malnourished kung hindi man sila malnourished before ng kalamidad. So at isa pa ay yung para maiwasan syempre yung pagkamatay at yung maprotektahan natin yung karapatan sa nutrisyon ng mga Pilipino. Oo. Yun. Okay. So, ano naman, Miss Malu, yung components ng nutrition in emergencies at kung paano natin ipapatupad ang mga ito? Okay. So, yung nutrition in emergencies ay mayroong 5 component. Unang-una na dyan ay yung nutrition assessment, kung saan inaalam natin yung nutrition situation ng mga mga nasalanta ng kalamidad, particular na yung mga batang 0 to 5 years old. So kinukuha yung kanilang timbang, kung mahirap man yung timbang, ginagamit natin yung mid-upper arm circumference. Yung MUWAC. Yung MUWAC, yung braso, para malaman kung sino ba ang mga severely malnourished o yung mga moderately malnourished lang. So yung isang component pa ay yung infant and young child feeding protection, support, and promotion. Kung saan patuloy pa rin nating pinopromote ang exclusive breastfeeding. So napakahalaga talaga. Kahit emergencies, kahit nasa evacuation center, gusto natin yung mga nanay na patuloy na mag-breastfeed ng kanilang mga anak. Yun, kasama din dito yung pagbawal sa pagtanggap at pag-donate ng mga infant formula or mga breast milk substitute under pa rin yan na Executive Order 51. Tapos kasama din ang management of acute malnutrition. So pag may na-identify na mga severely and moderately malnourished ay para mabigyan ng agarang lunas. Mabigyan ng targeted supplementary feeding ba or kailangan dalhin sa hospital. So, ina-assess din yung condition nila para malaman kung talagang severely acute malnourished sila. Tapos ang isa pa dyan ay yung micronutrient supplementation. Dahil kung may calamities din, na at-risk din ang mga populasyon, lalo na yung mga vulnerable sa micronutrient deficiency like vitamin A deficiency, iron deficiency, anemia, tsaka yung iodine deficiency disorders. So nagbibigay din ng mga vitamin A capsules, iron supplements sa mga bata at sa mga buntis. At yung huling component ay yung food and non-food
intervention. So meron tayong supplementary feeding, meron yung micronutrient supplementation, meron din yung food for work. Yung para mabigyan ng pagkain yung isang pamilya, yung tatay pwede siyang volunteer magtrabaho, paglinis ng mga kapaligiran, pag-volunteer tas babayaran para magkaroon ng pagkain or cash. So, cash yan ang for ginagawa work. ngayon sa mga biktima ng Yolanda. Oo, May ganong yung klaseng ginawa programa. yun. Food for work or Food cash for work. Oo. Yun. So, talagang napaka-importante yung nutrition sa panahon ng kalamidad. Correct. Ayun. Well, siguro sa mga pinagdaanan natin ng mga nakalipas na kalamidad dito sa ating bansa, man-made man or natural, Oo, correct. importante yung kalamidad. Anyway, mga kasama, Paghanda sa kalamidad. paghandaan. Break muna tayo ng sandali. Kung may mga tanong ho kayo tungkol sa ating topic ngayong araw, text lang po kayo sa 0921-431-1044. That's for smart users. At para naman sa Globe, 0927-650-6795. Sa subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag mga kasama mga kanutrisyon sa 882-2374. At paalala pa rin, pwede niyo pong pakinggan muli at mapanood pa ang ating episode ngayon. At yung mga nakaraan, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition Channel. youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word po yung Radyo Mo sa Nutrition. At para maging friends tayo, punta lang po sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Diretso lang po yun. O kaya i-follow nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon at i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Ayun. Ito naman ang ating text question of the day. Ma'am Lisa, 100 pesos cellphone load each sa unang 6 na texters na tama po ang kanilang sagot. So ma'am, please, ano ba yung tanong natin for today? Mga kaibigan, ang ating napakadaling text question of the day, ano ang tema ng ika-40 Nutrition Month? So, Ay, napakadali. Na-mention niya ni Sir Ni Rod Ma'am- kanina at ni Ma'am Malu. Kung alam nyo po, syempre, for sure, alam nyo kung ano yung sagot dyan. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Mga kasama, mga kanutrisyon, magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Makaran lamang ang ilang reminders. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Huwag magutom sa panahon ng bagyo o sakuna. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maging handa para iwas trahedya. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back mga kaibigan. Paksa natin ngayong hapon ang selebrasyon ng ika-40 Nutrition Month. At kasama nating nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga activities na may kinalaman sa ating tema, kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon agapan. Siyempre, walang iba kundi ang Nutrition Officer 4 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council, si Miss Malu R. Enteria. Pero bago natin tanungin muli si Miss Malu, narito ang Nutrition Word for the Week. Mga kasama, ang nutrition word for the week ay nutrition in emergencies. Ma'am Lisa? Ang nutrition in emergencies ay tumutukoy sa mga pangunahing serbisyong pangnutrisyon na bahagi ng kahandaan sa mga kalamidad o sakuna, pagtugon o recovery upang maiwasan ang mga pagkamatay at paglala ng malnutrisyon sa mga apektadong lugar. Okay, malinaw mga kasama ang ibig sabihin po ng nutrition in emergency. So balik po tayo kay Ms. Malu Enteria. Alright, Ma'am Malu,
paano po ba kino-coordinate ang nutrition in emergencies po? So, noong 2007, nag-issue po ang DOH ng Department Personnel Order Opo. kung saan na-create yung subcluster. Kasi sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinatupad po yung cluster approach. So, iba-iba pong cluster yan. So, ang isa pong cluster ay yung health cluster kung saan kasama ang nutrition, ang water and sanitation and hygiene, yung WASH, health, at saka yung mental health and psychosocial support. So yung ang National Nutrition Council, siya pong nangunguna sa nutrition cluster, siya ang namumuno. Ayun. At siya po ang tumutugon sa mga pangangailangang pangnutrisyon. So katuwang po ng NNC dyan ang UNICEF at kabilang ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Agriculture, DSWD, Trade and Industry, Interior and Local Government, pati po Education, at saka Commission on Higher Education. At bukod po dyan sa mga ahensya ng gobyerno, marami din pong international at local non-government organization, ng mga NGO. Nakaakiba din. Opo, narinig na po siguro natin yung mga nandun po sila sa Yolanda noon, yung mga talagang USAID, sumusuporta yan. Kasama dyan yung World Food Program, at yung Arugaan, yung mga local nating NGO. Andyan din po yung World Health Organization, World Vision, ang Plan International, at pati yung Save the Children. Andyan din po yung Child Fund, Helen Keller International, at saka yung Action Against Hunger. Yes, marami po yan. pala. Marami po yan nagtutulong-tulong. So hindi lang yung DOH, hindi lang yung hindi lang yung mga- LGUs na 'di ba full under DILG. Ang daming mga agencies din, not only government agencies but non-government Non-government. organizations din. At saka sa local, meron yung ating local nutrition committee, sila ang bumubuo ng local nutrition cluster. Sila naman sa local government unit. Ayun, tama. Kanina, Miss Malu, binanggit mo yung iba't ibang components, di ba, ng sa nutrition emergencies. Ngayon, paano naman po ina-assess ang nutrition situation sa panahon ng emergencies? So meron yung tatlong paraan para ina-assess yung nutrition situation. Unang-una dyan yung rapid nutrition assessment. So nabanggit ko na kanina, kinukuha yung mid-upper arm circumference ng mga batang 0 to 5 years old. Yung kalagitnaang braso, inaalam yung sukat yon. So pag kayo ang sukat ng gumagamit ng Miwak tape, tapos para siyang sinturon, gano'n na Pero may hindi ito number. yung ordinaryong tape, Oo, di ba? hindi siya ordinaryong tape. So yung pag nakita na ang kanyang measurement 12.5 hanggang pababa 11.5, yun moderately acute po siya. Opo. So pag mas mababa pa sa 11.5, ibig sabihin severely acute na siya. Severe acute malnutrition. So yung binibigyan agad ng karampatang lunas. Oo. Oo. Tapos yung isa pa is yung multi-cluster rapid assessment naman. So ito, ginagawa na lahat ng cluster. So kasama dito yung pag-assess ng relief operations, kasama yung pag-assess ng shelter, food security, sanitation facilities, child protection, health and nutrition, yon. Pati na rin yung emergency education. At yung panghuli, Miss Lisa, ay yung SMART, o Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions. So, survey din ito, sinusukat din yung lawak ng pagtugon sa mga apektadong populasyon. So, sinusukat din, kasama din yung nutritional status at mortality rate. Kung karami yung mga namamatay ng mga batang may edad 5 taon pababa. Yun. Okay, so Mamalu, ano yung pinakakaraniwang nutritional concerns po sa panahon ng emerhensya o ng emergencies po? So, meron tayong 3 nutritional concerns pag may emergencies. Opo. Unang-una dyan yung acute malnutrition. Ito yung biglaang pagbaba ng timbang ng isang bata dahil sa kakulangan ng pagkain o dahil sa pagkakasakit. Usually within 3 months. Yun, acute malnutrition po yun. Talagang bumababa yung kanilang Mabilis nutrition. ang pagbaba ng kanyang nutritional Dahil sa status. kawalan ng pagkain, tapos nagkasakit pa, oo. So yung isa naman is chronic malnutrition. Ito naman yung pangmatagalang kakulangan sa pagkain or mas matagal siyang nagkasakit. So ito na ma-manifest ng stunting o yung pagkabansot pagka yung pangmatagalang panahon na deprived sa pagkain ng isang bata.
Nagiging stunted siya. Hindi na tumatangkad. Oo. Tsaka yun. panay-panay din yung infection o pagkakasakit ng Correct. bata Oo. na nagko-contribute sa kanyang pagiging stunted. Correct. At yung panghuli ay yung micronutrient deficiency na nabanggit ko na rin kanina, yung kakulangan sa vitamin A, iron deficiency anemia, at saka yung iodine deficiency disorders. So lumalala din yan pag nagkakaroon ng mga kalamidad. Yung bumababa yung kanilang resistensya. Correct. Ayan. Paano naman po naghahanda yung mga lokal na pamahalaan para sa nutrition emergencies? So, pagka nagkakaroon ng emergency or before pa man, ang mga local government unit nga na tinalagang local nutrition cluster, marami na silang paghahandang ginagawa. So, bago pa man may calamity, yung regular times, gano'n, dapat regular nilang isinasagawa yung mga nutrition program. Tulad ng Operation Timbang Plus, yung garantisadong pambata, yung pagpapalaganap ng exclusive breastfeeding tsaka complementary feeding. Para matiyak natin na well-nourished yung mga bata bago pa man dumating ang kalamidad. So kasama din dyan yung regular na pagpupulong ng local nutrition cluster, yung paghahanda ng nutrition and emergency kits, andyan din po yung pagbibigay ng orientation sa mga pamilya, pati sa kanilang mga empleyado tungkol sa early warning information and disaster risk reduction and management. At kasama din dyan yung paghahanda ng mga vitamin A capsules, iron supplements, yung mga Muwac tapes, at yung ibang kagamitan at kasama din yung mga ready-to-use therapeutic food, yung mga ibinibigay na pagkain sa mga malnourished na bata. Talagang planado. Tsaka may sistema. Sa mga ginagawa mga drills, di ba? Kasama din ba, ma'am, yung ganitong paghahanda particular para sa nutrition? Just like what Manila did, di ba last week ata, di ba may earthquake drill sila? Yun. So, kaya nga nagkakaroon ng nutrition cluster para yung tama at maayos yung koordinasyon. Yun ang importante. Pagka nagkaroon ng kalamidad. So ano po yung mga paghahanda ang maaring gawin? Ito naman, hindi ng lokal na pamahalan, kung hindi ng gobyerno, kung hindi ng bawat isa sa atin, ng pamilya po. Yung pamilya. Ito importante ito. Kaya makinig po kayong mabuti. Ito importante. Mag-imbak ng supply na pagkain na good for 3 days. Yun. Dapat yung pagkain na hindi madaling masira at madaling ihanda. So kasama dyan, malinis na tubig nakalagay sa plastic na bote. Dapat 4 na litro, Rod. Yung tubig. Yung 2 litro pang inom at yung 2 litro pang luto. Bawat tao yun, ha? 4 at na siguro litro. doon malinis, no? Yung malinis tubig. na tubig, oo. Kung madami pala sa pamilya, maraming tubig kailangan tubig ihanda. ihanda. So kasama din dyan yung dilatang pagkain. Usually, nang mabilis ihanda, ready to eat. Mga sardinas, mga canned na juice. Kaya yung mga instant noodle, usually yan kasi madaling lutuin. So kasama din yung mga pagkain mataas sa calories tulad ng peanut butter, crackers, mga jelly, para high calorie siya. So wag po din po kalimutan yung pagkain ng mga sanggol, mga matatanda at saka yung mga may sakit. At saka, syempre, huwag kalimutan yung paper cup, yung mga plastic na kutsara, at saka tinidor. Ayun. So, yun lang ang mga pwede nila. Dapat paghandaan, no? Ng bawat pamilya. Bawat pamilya. Kanina na-mention mo, Miss Malu, yung mga ready to eat. Dapat easy open. Ready to open din. Kasi ang problema naman yung abrilata. Paano bubuksan yung, bubuksan? yung mga delata? Ngayon naman, Miss Malu, paano naman po direktang makakasali sa pagdiriwang ang ating mga kababayan? Ayan, marami pong paraan para kayo po makasuporta sa pag-celebrate ng Nutrition Month. Una na po dyan, alamin at palaganapin natin ang mensahe ng ating Nutrition Month, na ating pagdiriwang. Makialam at makibahagi sa iba't ibang gawain ng pagdiriwang. Marami po dyan sa community, sa school, sa mga ahensya. Pwede rin po mag-volunteer sa mga programa at gawain sa mga nasalanta ng kalamidad o sakuna. Maari din mag-sponsor ng mga proyektong pangnutrisyon sa mga lokal na pamahalaan. Kailangan talaga yan. Pwede rin mag-donate ng pagkain. Huwag lang po ng milk formula, ng infant formula. Bawal po yan. At maging alerto sa posibilidad ng kalamidad o sakuna sa inyong lugar. Mag-imbak, tulad sinabi natin kanina, mag-imbak ng pagkain para sa pamilya at alamin yung mga ligtas na lugar o evacuation area para sa paglikas. Nakafocus po ang 2024
14 Nutrition Month celebration sa paghahanda para sa nutrition in emergencies. Layunin nitong magtaguyod ng mga paraang makatutugon sa mga pangangailangan pang nutrisyon sa emergencies, makapag-mobilize ng mga tao at grupong magpapatupad ng mga pagtugong ito, at palawakin ang kaalaman ng mamamayan kung paano pamamayanihan ang mga emergency at kalamidad sa pamamagitan ng mga estratehiyang makatutulong sa pag-iwas sa malnutrisyon at paglala nito. Layunin ng 40th Nutrition Month celebration na laging maisaisip ng ating mga kababayan na dapat ang kalamidad paghandaan, gutom at malnutrisyon agapan. Maraming salamat, Ms. Marilu R. Interia, Nutrition Officer 4 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. May reminders ka po ba sa ating mga listener, Ms. Malu? Yun lang po. Tumulong po tayo at sumuporta sa pagpalaganap ng message ng Nutrition Month. Kalamidad paghandaan, gutom at malnutrition agapan. Thank you. Ayun, maraming salamat din po, Ma'am Malu. At congratulations, Ma'am Lisa, sa napakagandang tema ng ating 40th Nutrition Month. Samantala, eto na mga kasama, ang 6 na winners ng Take 100 pesos cellphone load na unang nagbigay ng kanilang sagot sa tanong, ano ang tema ng ika-40 Nutrition Month? At ang sagot dyan ay kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon, agapan. Ang ating mga winners of 100 pesos load, una riyan si Dennis Labotnete ng Dita Santa Rosa, Laguna. Congratulations, tama yung kanyang sinagot. Brian Marayag from Barangay Sabutan, Silang, Cavite. Congratulations, Brian. Leonor Tugade, Barangay Karamutan, Viliasis, Pangasinan. From Pangasinan. Okay, yung pang-apat na winner of 100 pesos load, Aiza Daramayo, Barangay Payatas, Quezon City. Maligaya Benitez, congratulations from Comjon, Baguio City. Layo. At yung pang-anim naman ay si Jose Inziong from Almazor Street, taga Pasay City. Alright, so sila po ang ating mga winners of 100 pesos na cellphone load. Congratulations at salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At tandaan po dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, naku, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Miss Ana Maria Rosaldo. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa, siguro tayo na mamalu, sabay tayong tatlo. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang